Noong unang pamanay na malas na ang pagkakaisa ng sambayanang Pilipino sa paglaban sa katiwalian, napatunayan ito ng mag-aalab ang damdamin ng taong bayan dahil sa malawakang dayaan sa snap elections noong Pebrero 1986 na isa namang nagpasiglab sa revolusyon ng EDSA. Narito ang special na ulat ni Bianca Piedad. Nagising ng malalang dayaanong snap elections ng Pebrero 1986 ang damdamin ng mga Pilipino na nauwi sa revolusyon sa Epifanio de los Santos Avenue o EDSA. Nagsimula ang 4 na araw na People Power Revolution sa EDSA na magkaroon ng depeksyon sa sandata ng Pilipinas. Naging mukha nito ang nooy Defense Minister na si Juan Ponce Enrile, Armed Forces Vice Chief of Staff Lieutenant General Fidel Ramos, Colonel Gringo Honasan at mga kasamahan nito sa Philippine Military Academy na sina Colonel Eduardo Capunan at Colonel Victor Batak na siyang naging utak ng naudlot na kudeta sa Malacanang. Nang malaman ito ng grupo ni General Fabian Ver ng National Intelligence and Security Agency, agad silang bumuo ng counter-attack na nagresulta sa serye ng pag-aresto sa mga tauhan ni Enrile at Trade Minister Roberto Ongpin. Tuluyan naman tumiwalag sina Enrile at Ramos sa diktaduryang pamahalaan na magpatawag ang mga ito ng pulong kasama ang media noon sa Defense Ministry at kinumpirma ang malawakang dayaan sa snap elections. Humingi naman ng tulong ang mga rebelde sa Arsobispo noon ng Maynila na si Jaime Cardinal Sin na nanawagan ng suporta sa pamamagitan ng Radyo Veritas, ang nag-iisang stasyon na nagbalita ng minu-minutong pangyayari dahil napigilan sa pag-ere ang ibang stasyon. Sa pagkakataong ito, nagpatawag ng sariling press conference ang nooy Pangulo ng Republika na si Ferdinand Marcos upang umapela sa mga mukuna. Ngunit nagsimula ng magmarcha ang mga tao sa EDSA at pinigilan ang mga tangke at armored personal carriers na makapasok sa Campo Aguinaldo kung saan naroon sina Enrile at Ramos. Nangako naman si Marcos na mananatili siya sa posisyon at tutugisin ang rebelyon. Inakusahan din ito sina Enrile at Ramos sa pagbuo ng hunta. Napasakamay naman ng mga rebelde ang government station na Channel 4 maging ang Channel 7. Nanumpa din si Corazon Aquino bilang Pangulo kay Supreme Court Senior Justice Claudio Tehanqui sa Club Filipino, habang si Salvador Laurel bilang Vice-Presidente. Nang malaon dahil na rin sa payo ni United States Senator Paul Laxalt, umalis si Marcos at pamilya nito ng bansa patungong Hawaii. Dito na muling binawi ng mamamayan ang kontrol sa pamahalaan at itinaas ang matagumpay na pagbabalik ng demokrasya sa Republika. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.